Okay, dito naman sa number 9, ito yung given inequality. So, kailangan natin malaman kung ano yung solution set niya. So, given yung ating pinaka-test intervals niya. So, kapag greater than, di ba, ang pinipili lang natin ay positive. Kapag greater than. So, ito yung ating solution. So, ito po ay hindi solution. Okay. Magiging solution lang po yung negative. No, kapag sa given equality, less than yung ating given. Again, dahil nga greater than po. So, positive. So, pwede rin tayo mag-draw. Draw tayo ng, yung pinaka-graph niya. So, set natin yung numerator equal to 0. Then solve for x. Ito po, yung x minus 2 equals 0. So, your x is 2. Transpose, no? So, ibig sabihin, let's say, nandito yung 2. Tapos, ito namang denominator mo, isa-set mo yan. Then, equal to 0. So, your x is negative 3. Now, kapag greater than po yan, pag greater than po ito, yung numerator, yung pinaka-value ng x sa numerator ay solid. Solid that. Okay. Tapos, ito naman ay negative 3, ito ay open circle lagi. Hindi included po yung negative 3. Hindi pwede maging negative 3 yung value ng x dito. Kasi, pag sinubstitute mo yan dito sa denominator, it will become 0. So, undefined. Kaya siya ay open circle. So, since dito sa ating pinaka-test intervals, yung mga value daw ng x na less than negative 3, positive. So, solution sila. Tapos, ito naman, mga value ng x na greater than 2, so solution din siya. Okay. So, paano mo siya isusulat in symbol? Kapag open circle, parenthesis tayo, then copy this number. Tapos, negative infinity. Kapag solid dot, bracket, tapos copy this number, and then positive infinity. And then, put this symbol in the middle. So, anong letter ba yun? So, that's letter C. Okay. So, next. What is the range of the function f of x